Okay, magandang araw po sa ating lahat at panibagong updates na naman. At ito nga, pag-usapan natin itong hearing ngayon no, sa Senado po. Ang ipapakita ko sa inyo na video ay patungkol po dito ni Torre, kung paano siya ginisa ni Amy Marcos at itong si Jinggoy Estrada. Mukha yatang napahiya na sobrang napahiya itong si Torre sa hearing na talagang pinatunayan po ni Ma'am Amy at itong ni Jinggoy Estrada na sobrang mali yung procedure o protocol o yung the way inaresto itong si former President Duterte. So yun po ang ating ipapakitang video at magre-react tayo dito, okay? Pero bago ang lahat, bago natin ito i-react, gusto ko rin magpapasalamat muna dito sa mga nagpakulay at nagpakape dito sa ating channel sa Donmar TV. Maraming salamat kay Shirai Ezit Sulfan sa 800 yen. Ma'am, maraming salamat. Alia Aleng, maraming salamat sa 7 Saudi Riyal. Ayan, ma'am, thank you. Kay Marivic Rodriguez, maraming salamat sa $10. Shin Cruz, maraming salamat sa $19.99. Ma'am, maraming salamat sa inyo, Ma'am Marivic and Shin Cruz. Marina Bustamante, maraming salamat po sa Malaysian Ringgit 5.50. Ma'am, thank you sa inyo. Miss Judge, maraming salamat po sa 200 pesos. Thank you po, Miss Judge. Sosan Jean Monod, maraming salamat sa Swiss franc na $3. No? Una, nagbigay ka ng 2 at 1 Swiss franc. Ayan. So, love from Switzerland, sabi ni Susan Jean Monod. Ayan. Lorna, maraming salamat sa $2 at sa lahat ng mga nagpakape, nagpakulay. Thank you very much for supporting Donmar TV. Okay, move na tayo dito sa pag-usapan. Ay, bago pang lahat, no? Bago natin ipapakita yung si Torre po na sablay at napahiya itong si Torre dito kay Jinggoy Estrada at ni Senator Amy Marcos, gusto ko munang i-like at saka i-share. Help me like, share this video para guys kakalat ito sa taong bayan, okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share sa Donmar TV. 1, 2, 3, go. Ayan, thank you very much. And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking YouTube channel sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo. Importante po na mag-subscribe kayo para updated kayo lagi, and at the same time ang inyong mga cellphone ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads o kung nagla-live ang Donmar TV. Okay? So sabay-sabay muna tayong mag-subscribe sa Donmar TV. 1, 2, 3, go. Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay? So, heto po, panuurin natin kung paano nagkautal-utal, nagkabuhol-buhol ng nag-explain si Torre sa kanyang pag-aresto niya dito kay former President Duterte. Ito, di ba? Kasi ikaw, Torre, pinagsasabihan ka na ni Tatay Digong, ayaw mo kasing maniniwala eh. Di eto, napahiya ka dito ngayon. O, play. Beyond the usual practice. Yes, Senator Estrada, please. Thank you, Madam Chair. Let it be known that I am not protecting or I am not defending anyone, much less the former president of the Republic of the Philippines, President Duterte, since I am an ally of this administration led by President Bongbong Marcos, and at the same time a friend of Vice President. So, nilinaw po ni Jinggoy Estrada dito. Nasabi niya, itong investigasyon ngayon patungkol sa pag-aresto kay Tatay Digong, ito ay purely, walang kinaugnayan po na meron akong kinampihan, kumampi ako kay Bongbong Marcos, kumampi ako kay Duterte, hindi. Ito po ay sa puso po ni Jinggoy Estrada. Kasi po, pinagdaanan niya ito. Dati, inaresto si Erap Estrada, ang kanyang tatay, President Erap.
parang nag-flashback sa kanya ang mga nangyari sa ginawa ni Torre. Kasi hindi rin niya nagustuhan nung panahon na sila rin yung inaresto. At dito napatunayan ni Jinggoy Estrada na sobrang mali at nakakahiya yung ginawa ni Torre. Ito po. Inday Sara Duterte. Now, since you've been asking questions addressed to Gerald Torre, may I ask Gerald Torre, how did you think did you handle the arrest of former President Duterte properly? Yes, sir. I do, sir. It's proper. It was proper. Kaya sa tingin niyo nakakatawa yung sagot ni Torre na proper raw yung pag-aresto niya kay Duterte. Anong proper? Nagagalit ka yung taong bayan di ba? But when I saw the video, it was really, for me as a citizen of this country, it was really unbelievable. It was a very, very big disappointment. Correct. Tama talaga yun. It's a big disappointment, Torre, yung ginawa mo. Marami pong nagagalit na taong bayan sa ginawa mo. Yes, I can relate, General. Because when we were arrested, way back 2001, together with my father, the same thing happened. All right, we were in the wee hours of the morning. We were the policemen barged in our hospital room at the Veterans Memorial Hospital. They were arresting us. They wanted us to be transferred to another detention cell because after the May 1 siege, at ano sabi ng mga police? Kalad ka rin na yan mga yan pag ayaw sumama. At the same time, when I saw the video, parang nag-flashback sa akin yung naalala nga ni Jinggoy yung nangyari sa kanila. Kasi masakit yun, sir. Dating presidente, merong supporters yan. Tapos makita nila, sasabihin, kakalad ka rin ko ito. Hindi po tama. 'Di ba? May courtesy po tayo, dating presidente. Kahit nga yung kakalad ka rin ko yan, kahit hindi niyan tinutukoy kay former President Duterte, for the fact na kasamahan ni former President Duterte ang sinabihan na kakalad ka rin ko ito o sino, dapat naging courteous kayo dito. Kasi kasamahan ito ng Pangulo 'Di ba? Be courteous enough kasi po hindi naman ito ordinaryong tao itong inaresto ninyo. So, sobrang mali po, sir. Sobra pong nakaka-disappoint po yung behavior ninyo. Yun ang aming opinion dyan. Ginawa ng mga kapulisan ng araw sa amin. At ang sabi mo, hihilahin ko yan. Is that what you said, Gerald Torre? Sir, it's already all optics and tactics already because it's already... Di ba? Ipapapansin mo, umiiwas si Torre pero hindi siya makalusot dito. Tingnan nyo. I'm asking you, did you say that? Hihilahin ko. Yes, sir. And I actually made good of it, sir. What prompted you to say that? Sir, I made good of it, sir. Sabi ko, sir, hihilain ko yan. And I went back to A.S. Medialdea, handcuff him. Bakit mga sinasabi? You know, your statements based on the video may reflect the PNP as an institution. Correct. Tama ka dyan, Senator Jinggoy. Yan ang hindi inisip ni Torre. Na kung ano yung action niya na nakita yan buong mundo. Kung ano yung ginawa mo kay Tatay Digong. It reflects on the institution sa PNP. So meaning to say, nakakahiya po. Kasi po, sasabihin po ng taong bayan, lahat ng mga nanood, ganito pala ang mga ugali ng mga pulis. Hindi mo maiiwasan yan, Torre. Meron talagang magsasabi niyan. Ganito ba bastos ang mga pulis? Sasabihin kakalad ka rin? Hihilahin ko yan? Yun ang naririnig sa video So it reflects sa buong institusyon sa PNP. No wonder, meron kaming mga nakikita sa social media. I don't know if
This is true. Ha? Pero merong mga pulis na nag-resign kasi nahiya sila mismo sa sarili nila. Di ba? Merong mga pulis na nagalit, nag-resign, at wala akong ibang pagbibintangan in my own analysis, wala akong ibang pagbibintangan diyan kung hindi yung behavior ni Torre. Kaya pala, Baka sabihin lahat mga ng ating mga kababayan, ganyan pala yung mga pulis. Masyadong wala man lang respeto sa matanda, sa isang dating pangulo. Ganon Correct. din ang ginawa sa amin eh. Can you justify why you said that hihilahin ko yan? Nakita ko si dating Pangulong Duterte, di naman lumalaban. di ba? Paano naman, Senator Jinggoy, paano naman lalaban yan si Tatay Digong? Ang tanda-tanda niya, halos hindi na nga makalakad, inalalayan pa. Di ba? So, what we see on the video, talagang pambabastos. Di ba? What prompted you to say that? Mr. Senator, respectfully, the threat of hihilahin could... I would like to, disclaimer lang this is my own opinion. Nagre-react po ako bilang isang Pilipino. Okay? Demokrasya tayo. So nagre-react lang po ako sa nangyari. Sa sitwasyon, sa hearing na ito. Ako, sang-ayon ako. Yan ang reaksyon ko. Sang-ayon ako kay Jinggoy Estrada. was not towards the president, the former president. It was ensued after a heated argument between his counsel and General Torre. Kahit na, Remulla, kahit si Medialdea o yung lawyer ba ni Torre, lawyer ba ni Duterte, kahit nga si Kitty Duterte o yung asawa ba ni Duterte yung sinabihan sa hihilahin ko yan, kakalad ka rin ko yan, hindi pa rin proper, sir. Hindi pa rin. Dapat be courteous enough. Hindi ito mga basta-bastang tao lang. Pamilya ito ng dating Pangulo. Pamilya ito at lawyer ito, mga legal counsel ito ng dating Pangulo. Pero parang si Torre, parang tinitreat lang niya na mga preso. Parang tinitreat niya na parang mga prisoner. Kakalad ka rin ko yan. Di ba? Hindi pa, remember Torre, hindi pa ito convicted. Hindi pa siya prisoner. Doon, mali na talaga, sir. Kahit anong baliktarin. Yung opinion ko yan, mali talaga. No way was the former president threatened with bodily harm. Yes, Who was addressing sinasabihan ni General Torre? Was it the lawyer or was it the former President Duterte? Lawyer, sir, Attorney Medialdea. And actually, sir, after that, I actually went back to him, placed handcuff on him after reading him his rights and arrested him for obstruction of justice. And after All that, right. sir, I brought him to the bus and came back again and told Attorney Delgra he's next. And again, sir, I will reiterate all credits goes to the former president because after he saw that I'm already very, very serious in bringing him to the plane, he said, okay, let's go. And I told... Alam mo ba, Torre, bakit sinabi ni former President Duterte na, okay, let's go? Kasi po, i-explain ko sa iyo, Torre, hindi po kaya ni Duterte. Hindi po kaya ni former President Duterte na tingnan ang kanyang mga lawyers, mga legal counsel at ang kanyang pamilya nakakalad ka rin o hihilahin na binabastos nyo na ng sinisigawan nyo. Kalakalad ka rin ko yan. Hihilahin ko yan. Whether sino ang pinatutungkulan mo dyan, hindi na po kaya ni former President Duterte na meron pang masaktan other than him. Okay? Mas gusto...
Sabi pa nga ni Tatay Digong, mas gugustuhin pa niyang siya yung masaktan kaysa masaktan yung mga kasamahan niya doon sa loob. Kasi, bakit ko ba nasabi yan, ha? Kasi po, sinabi niya, you just have to kill me first. I'm not going to, di ba? Mayroong ganun. I'm not so accurate sa detalye ng sinabi ni Tatay Digong, pero ang point ba, yung sinabi niya, na ako muna yung gugurgurin mo. Saka mo ako mapa-follow dyan sa mga pinag-uutos mo sa akin. Kasi po, in the first place, si Tatay Digong, alam niya ang kanyang rights. Dati itong abogado, dati itong piskal, alam niya. Alam niya na merong mali sa sitwasyon. Nilelekturan ka nga niya, Tore. Ayaw mo kasing makinig. Di ba? The Romy, the PSG, to just escort him, and he went voluntarily to the bus that brought him to the plane. Sisingit lang ako Senator Jinggoy. Kasi binabasa ko rito yung standard operating ng PNP. Ang liwaliwanag naman no torture, no force, no violence, threat, intimidation, or other means to vitiate the free... Yung binasa ni Senator Jaime, batas yan. Kung paano arestuhin ang isang tao. So, lahat ng sinabi ni Senator Jaime dyan, merong mga ginawa si Tore. Will to be used against the arrested person. Di the more so, yung mga kasamahan ng arestado. Correct. Sunog si Tore dito actually. Sunog na sunog siya dito sa hearing na ito. Ayaw lang niyang aminin. Sabi mo nga, ikaw na nag-admit forcefully. Di ba? Kung matatandaan natin, yung nakita natin sa video, binanggit pa nga ni Tore we can do this the hard way or the easy way ba yung sinabi mo, di ba? Grabe. Talagang pang-iinsulto, a big disrespect to the former president. Sir, Tore, pasensya na po, pero kung ako yung police, no? Ikakahiya ko yung ginagawa mo, sir. Bilang institusyon sa PNP. Ako, sa analysis ko, no wonder merong mga pulis na nagre-resign. Talagang you used force. Bawal po yun. When you use force, bawal po yun. Binasahan ka na ng batas ni Senator Jaime Jan Tore. Ma'am, it is, I placed E.S. Mijaldea under arrest for obstruction of justice. Sabi nga Diba? Lumilihis siya. Ang kanyang palusot, obstruction of justice. Kahit na nandun sa batas. Ma-obstruction of justice pa yan kung anong pang isasabihin mo. Basta, do not do it. This is not ordinary people you are dealing with. Hindi naman ito mga violenteng tao. Si Mijaldea, yung lawyer ni Duterte, Kitty Duterte, yung asawa ni Duterte, at si former President Duterte, hindi ito mga violenteng tao. Yung mga ginagawa ni Ma'am Hanilet at ni Kitty Duterte, it's a normal reaction. Protecting Tatay Digong. Pamilya sila It's a normal reaction. But hindi po ito mga kriminal. Hindi po ito mga violenteng tao, Tore, na forcefully hihilahin mo. Grabe. Ako this is my own opinion. Ako sang-ayon ako sa sinabi ni Senator Jaime at ni Jinggoy Estrada. Senator Jinggoy, hihilain mo pa. Yes, ma'am. I did because I have to get into their heads to make them to make it very, very clear to them that we are already very, very serious of loading the president. Tama ka dyan, Tore. Pero you can do it smoothly kung ito ako, I don't like Montolfo. Yung si Ramon Montolfo. Ayoko rin yun Kasi sablay rin yun. Pero tama yung sinabi ni Montolfo sa kanyang post. If only Tore handled it calmly,
kung naging kalma ka lang, pinakausapan mo yung presidente, Mr. President, trabaho ko man lang ito, Mr. President. I have given orders na arestuhin po kayo, ganito yung gagawin mo. Anon, I hope naman, Mr. President, na maunawaan mo ako. Mga ganun ba? Si Duterte, hindi naman mahirap yan pakiusapan. Diba? Ang ginawa mo, Tore, nag-lecture si Duterte sa'yo. Ang ginawa mo, nakikinig ka. Pero binabaliwala mo yung mga pinagsasabi ni Tatay Digong. Hindi mo inintindi. Yes, pinakinggan mo. Pero inaresto mo pa rin. Dinala mo pa. Hindi ka nga nakinig sa kanilang rights. Di ba? Ito pa, mayroon pang maraming ginawa itong si Torre na ano ito, napatunayan ni Jinggoy at ni Aimee na sobrang mali po si Torre. President, to Oo the naman, plain. General, pinapaliwanag mo, pero bawal ang paggagamit ng dahas, ng pananakot, Ma'am, ng just to be intimidation, or any other means. Ang liwanag nasa kapulisan yan Ma'am, just to be clear, Operation Itong si Remulla, yung John Vic Remulla, pinagtatanggol na si Torre. Kasi si Torre, parang, ako sa analysis ko, hindi na makasagot si Torre. May batas ng binasa si Senator Aimee. Tapos, na-realize na ni Torre, oo nga, may batas pala dito, bla bla bla. Wala na. Tameme na si Torre. Si Remulla, nag-insert na. Remulla, pasok. there was obstruction of justice. It was the decision call of General Torre to place him under arrest for obstruction of justice. Now let us separate what happened to the president. You're talking about Attorney Medialdea. Yes, ma'am. Paano yung iba? No one else was armed, ma'am. Yung attorney. No, wait. Yung abogado. If I may, Senator Aimee. Yes. Madam Chair. Ayan. Sino yung kinaladkad nung isang pulis? Yung security na nakaitim. I think it was General Torre na hinila yung isang abogado. Dalawa yun Yung Lagot ka dito, Torre. Tingnan mo. Pagsisihan mo yung ginawa mo dito. abogado, hinila yung upuan, di ba? Tapos yung nakaitim na si Q, kinaladkad din. Kitang-kita sa video. Mismo sila, Senator Aimee, Jinggoy Estrada, nakita. Buong mundo. Lahat saksi tayo doon. Del Gracer, because he is next to be arrested, and because of that, the former president PRRD saw that I'm already that serious, and he said he prevented the situation from further deteriorating and escalating. So he said, "Let's go." So, anong ibig mong sabihin, Torre? So, kailangan mong ipakita kay President Duterte na maano siya, kaladkarin ko ito, ihilahin ko ito. Ipakita mo kay Tatay Digong para sasabihin ni Tatay Digong, okay, let's go. Di ba? Parang, ano ba, ipapakita mo na seryoso ka. In the first place, Torre, alam ni Duterte na seryoso po kayo. Alam niya. It's not a question if seryoso ka ba o hindi ka seryoso. It is a question of the legality and the right of the inaresto nyo. Okay? Hindi naman makipagbardagulan ng usapan si Duterte kung hindi niya alam ang kanyang rights. Ang hirap sa iyo, Torre, sarado po ang isip mo at that time. Ang gusto mo lang masunod, yung paniniwala mo. Hindi mo na inintindi na merong batas tayong sinusunod. Doon kayo mali, sir. Doon kayo nagkakamali. Ano kasi binabaliwala mo lang kasi yung nilelekturan ka ni Duterte at that time. Hindi ka man lang kumonsulta sa mga higher heads mo. Hindi mo man lang tinawagan si John Vic Remulla o yung presidente natin, sir, ito yung sinabi ng aming anong isa, 'di ba?
Wala kang alam sa batas, Tore. Ang mali mo, hindi ka kumonsulta. Malaki kasi ang ano mo paniniwala sa sarili mo eh. Akala mo kasi alam mo lahat. Yun ka, dati ka ng ganyan sa KOJC. Ang dami mong nilabag doon na mga batas. Oh, kaya nga kinasuhan ka. Kasi alam ito ng mga lawyers na merong something wrong sa pag-aaresto mo. Ang problema sa iyo, sinulo mo lahat. Nag-solo flight ka. Hindi ka man lang kumonsulta sa mga ni Marvel. Tumawag ka ba kay DOJ Remulla? Sir, ito yung sitwasyon natin ngayon. Anong gagawin? Pinakausapan ako ni Tatay Digong na ganito po ang rights niya. Hindi ka man lang tumawag sa nagpa-advise ka. Ang ginawa mo, wala. Dinala mo na kaagad sa without even, diba? Without even, pinakikinggan mo itong mga lawyers ni Tatay Digong. Isn't he entitled to a counsel of his choice, General? Yes, sir. For 12 hours, he was there. Oh. Can't he speak to his client? Bigla niya na lang... They are there. Ito kasi yung nila eh. Ito kasi yung reasoning nila na almost 10 hours or 12 hours na silang nag-usap kay Tatay Digong. Kasi kaya nagmamadali sila. Dadalhin na nila sa eroplano. Pero sablay pa rin sila dyan. Pinaprangkahan sila ni Senator Amy. Bakit kayo nagmamadali? Dyan sila nagkautal-utal na naman sa kanilang sagot. For 12 hours, sir, speaking to each other. Ano? They are there for 12 hours speaking to each other, sir. One more thing that I noticed in the video, no? Ang sabi ni PRRD, papasukin niyo yung anak ko. Ito pa ha. Dapat pala yun, si VP Sara, pinapasok nila. Mali yung sinabi ni Tory na, hindi yun makapasok, sir. Ito ha. Booking sila dito sa batas natin. Ipapaliwanag yan ni Senator Amy at ni Jingo Estrada. Tingnan nyo. Siya. At ang sinabi mo, hindi ko siya papapasukin. Why not, Gerald Torres? He is referring to VP Sara. Okay? Hindi makapasok si VP Sara. That is a decision. That is my call, sir. That is my decision. Considering that he had already been assisted by 3 lawyers all throughout that time, sir. And gabi na ho yun, sir. The request was made at around mga 9 o'clock na, sir. 11 hours after the first arrest. Tanggalin mo na yung titulo ni Inday Sara. Kalimutan mo na siya na Vice President siya. Pagpalagay natin hindi siya Vice President. She is an immediate member of the family. Nung kami po ay nakakulong, ang immediate members of the family, 24 hours pwede bumisita sa amin, nakakulong kami. Ito hindi pa nakakulong. Anak ito. Bakit hindi niyo pinapasok? Maliban doon. Tama yung logic ni Jinggoy. Yung nakakulong nga, yung mga immediate family pwedeng maglabas-pasok para lang makipag-usap sa Pero ito, si Tatay Digong, former President of the Philippines, hindi pa nga convicted. Hindi ito prisoner. Bakit hindi nyo pinayagan ang anak niyang si VP Sara? Considering kung ikaw meron kang matinong utak, Vice President of the Philippines yan, hindi mo pinapapasok. Mas malaki pa ang rangko sa inyo niyan kaysa... Grabe, sablay talaga si Tory dito. Is this not a violation of RA 7438 that requires that you guarantee access to an attorney? In addition to the immediate family, the President also said na yung anak niya, yung babae, abogado ko yun, papasukin nyo. Hindi nyo pinapasok. Abogado yun eh. Correct. Actually, sir, first to answer the question of Senator Estrada, sir. I have told the President that they can visit him at his detention facility because at this time the order of the day is to load him into a plane. So that's what we endeavored to do, and that's what happened, sir. Ano niya bibisitahin yung tatay niya?
Sa Netherlands. Oh. Hindi naman dito tinray eh. Correct. Hindi naman dito kinasuhan eh. Sa ibang bansa eh. Oh. Bakit hindi nyo man lang binigyan ng kortesiya yung anak na isang abogada na magkukonsulta? Katulad nga na sinabi ko kanina, yung mga nakakulong nga, 24 hours pwede bumisita ang immediate members of the family. Oh, imagine itong explanation ni Jinggoy dito. Hindi na nakasagot si Torre dito. Tamimi siya kasi alam niya may mali siyang nagawa dito. Bakit ito hindi pa nakakulong, hindi niyo pinapasok yung anak? Our mission at that time, sir, is to deliver him to the... Wala na, di ba? Wala na. Hindi niya direktang sinagot ang tanong ni Jinggoy. Wala. to My the God. body who Kahit issued the ano warrant, mangyari, sir. Nasa batas yan. Nasa batas yan, General. Di ba? Nanlumo si Torre. Alam niyang may mali siya di dyan. Immediate members of the family, lawyers, Hindi ka kasi nakikinig, Torre. Kung if only nakikinig ka kay Tatay Digong hindi ka nakikinig wala na. priests, etc., etc. I should know. Nanggaling ako dyan. Tapos ito, hindi naman nakakulong. Again, I am not defending President Duterte. I'm just explaining the rights of an accused. Because naging akusado rin ako. And I don't want that to happen to anybody else. Dapat naman nagbigay kayo ng konting kortesiya o respeto. Yun ang word, courtesy. Di ba? Nagbigay ka ng courtesy, sir. Ang ginawa mo, kaya nga nagalit ang taong bayan. Di ba? Sa ginawa mo naka-video lahat. Di mo iniisip yun. Man lang sa mga dating presidente dahil naranasan namin yan. Nung kinulong po yung tatay ko, ganun din. Kawalang respeto ang mga pulis sa amin. Porket nawala na ba kami sa kapangyarihan, ganun na lang. Matanong ko naman sa iyo, General, wag naman po sana mangyari, God forbid. Sa pag sinapit ng ni President, sumapit ng ganitong sitwasyon si Presidente Marcos, gagawin mo rin ba yun? Sa kanya? Tama. Di ba? Tinatanong na yun si Torre, what if mangyari ito kay Bongbong Marcos, Torre? Ang tanong, gagawin mo ba ito? Sige. Sige raw. Sige, Torre, sagutin mo yan. What if mangyari ito kay Bongbong Marcos? Kasi hindi malayo yung hindi mangyari, posible yan. Kasi hindi natin alam sa 2028 matatalo na naman si Bongbong Marcos. Hindi natin alam kung sino ang magiging presidente dito. What if merong mga panahon na si Bongbong Marcos na naman ang aarestuhin dahil sa mga ganitong kaso? Mga hindi naman kagaya kay Duterte pero related to political yung mga case ganon. Na time na naarestuhin si Bongbong Marcos, anong gagawin mo? Amo mo yan ngayon, ha? Amo mo yan ngayon. I hope not. Wala nang masagot. Wala nang masagot. Di ba? Ang liwanag po ng batas, kung ma-follow up ko lang si Senator Jinggoy, diba? tama po siya. Hindi lang yung immediate family, medical doctor, pare or religious minister, Eto, maganda itong sinabi ni Amy Marcos. Talagang malaglag sa upuan itong si Torre dito sa sasabihin ni Amy Marcos. Caught talaga. Talagang caught on the pagkakamali ni Torre dito. Tingnan nyo. Pakinggan nyo. National Non-Government Organization, ang CHR, International Non-Government, accredited by the Office of the President. Lahat yan may access, pero pinagbawalan ninyo. On 2 counts, immediate family na, abogado pa niya. Bakit ganun? Ma'am, I think that's sub judice. I think we should be wary of many of the things we were mentioning Bakit here. po naging sub judice yun? Ito kasi, habeas corpus po ang petition. So everything about the arrest will be asked by the Supreme Court. Alusot na. Kanina pa natin pwede pinag-uusapan yung aresto. Pero I think that we're... Rimulya, huwag mo nang itama yung mali, Rimulya.
Remulla naman eh. Ay, nako. Just passing, parang lumalampas na po tayo sa boundary. Senator Jinggoy po. Ang sinasabi ko lang, the manner on how the former president was arrested, because ayoko naman mangyari sa darating na panahon na magkakaroon naman tayo ng ganyan. Sana makapagbigay lang ng korting kortesiya man lang, nakausapin yung mga abogado, pero nakausapin yung mga members ng immediate family niya, sana naman binigyan niya ng pagkakataon. Kaso mo, nung nakiusap si dating Pangulong Duterte na papasukin yung kanyang anak na abogada, tanggalin mo na hindi siya, na vice-presidente siya. Abogada at anak niya, member na immediate family, sana naman lang binigyan niya ng pagkakataon. Makita niya yung tatay niya bago niyo siya isinakay sa plano. Correct. Yun lang naman yung sa akin. Masakit. Ako, isang anak na meron din akong tatay na ginanon ninyo. Masakit para Sa totoo lang, no? Experience kasi ni Jinggoy yan. You can never judge Jinggoy. Kasi po, hindi mo ito masasabi kung hindi ka naka-experience sa kanyang sinapit, di ba? Yun ang nabasabi ko sa inyo. Pakipaliwanag din. Maraming salamat, Senator Jinggoy. Marami tayong pinagdaanan, kapatid. Kaya't eto nga, talagang dinudibdib natin Madam Chair, ito. Yes, Secretary John Vic lang po. Kay VP, kay Senator at sa iyo, hugot ng mga anak ng Presidente. Correct. Si VP Sara, anak siya ni Tatay Digong. Si Senator Amy, anak ni Ferdinand Marcos Sr. Si Jinggoy, anak siya ni dating Presidente Irap. Hindi nyo maipapalit yan sa kanilang na-experience. Yun ang point ni Jinggoy. Sumpa. Secretary John Vic, itatanong ko lang, why was there obstruction of justice? Paliwanag lang. Anong ginawa nila na obstruction of justice? I think General Torre would be the best one to explain that, ma'am. Torre, ayusin mo ang pagkasabi, ayusin mo. General? Obserbahan nyo yung mukha ni Torre. Obserbahan nyo yung mukha ni Torre. Di ba nung time na inaresto niya si Tatay Digong, makikita mo sa kanyang mukha, sobrang yabang, di ba? Powerful, on the authority. Tingnan nyo ang mukha niya ngayon. Tingnan mo ang mukha niya ngayon. Parang isang pusa na humihingi ng pagkain. Tingnan nyo, nanlumo. Sir. Sabi nyo, nag-obstruction of justice, kaya aarestuhin na rin ninyo si Attorney Medialdea. Nasaan na yung yabang mo, Torre? Ipakita mo dyan. Ano po yung ginawa ni Attorney Medialdea na obstruction of justice? We're about to load Torre, ano na? Tingnan yung mukha ni Torre. Ano na? Ipakita mo yung yabang mo, yung inaresto mo si Tatay Digong, ipakita mo sa Senado. Sige. an arrested person into a plane to transport him to the tribunal who issued the warrant. And Attorney Medialdea is Nanlumoy ka ngayon, di ba? Nanlumoy ka ngayon, ha? Ayaw mo kasing makinig ni Duterte. Yan. Harapin mo lahat yan. preventing us from doing that. He shouted at us and intimidated us, including the president intimidating me. Alam ko, malaking tao si Attorney Medialdea, pero hinarang ba kayo? Tinulak ba kayo? Wala namang ginawa eh. Hindi naman He did, nadadaan ma'am. sa salita yung obstruction eh. He did, ma'am. So Ang obstruction, yung talagang nagbayolente na ayaw magpailag, di ba? Tingnan nyo. I do believe that under that circumstances, I have to arrest him and I did. I do believe that I used the reasonable force to ensure compliance. Tingnan yung mukha ni John Vic Remulla dyan. Parang, ano na ba to? Parang ang hirap nito ipagtanggol. Ang hirap nito ipagtanggol. For him to step Ito aside. reaction for ko us ito to. This is my reaction sa mga nandyan. Pati mga reaction, pati mga kanilang mukha, ang kanilang body language, no? I-react rin natin yan. Load the former president to the plane.
So, yun lang yung obstruction dahil nagsisigawan yung mag-asawa. He is preventing us from doing our job of loading the former president to the plane. Hinarang ba kayo? Yes, ma'am. Anong ginawa? Hindi Nakikita namin naman sa makita video, eh. eh. Ang Nakikita naman nakita sa ko video. lang, pinipilit niyo iposas, hindi magkasya yung posas. Yes, that's one thing, ma'am. His blackmail way, he is preventing us. He actually placed another chair at the side with the president for Wait lang ha, wait lang. the former president to sit, which is already very much delaying everything because the plane is already ready to fly. Ba't kayo masyadong nagmamadali? Dito na, eto na. Ba't kayo masyadong nagmamadali? Bakit pwede pa man bukas yan ihatid? Basta madaan yan sa korte. Bakit kayo nagmamadali, Tore? Eto na. Tore, handa-handa ka. We are going, unang-una ma'am, ang reglementary period, mamalasin naman kami pag hindi namin ginawa ang trabaho Bakit? namin. Anong reglementary period? Anong period yun? The Article Dahil 125, sinabi na nga ni Executive Director sa ating PCTC na diffusion lang naman yun eh. Wala nga commitment pinag-uusapan dun eh. Wala nga red notice, pambira eh. there is a warrant. Takal-takal na ni Arnie Tevez eh. Wala pa rin, di ba? This Ba't is kayo a- nagmamadali? Ano yung reglementary period mo? May I refer it to the SOJ, ma'am, if the SOJ wants to Umiiwas na kasi wala siyang masagot. answer that. Hindi ka makakalusot ni Aimee. Hindi ba pwede kayo na muna? Mauna lang kayo, tapos sa si SOJ. Pwede? Okay, ma'am. Okay. My main processes during the time is that I have implemented a warrant, and it is therefore the person is already arrested by virtue of a legal warrant, and Article 125 comes into play of the revised penal code, which is entitled delivery of persons legally arrested to the proper judicial authority, and I do believe at this point the judicial authority will be the ICC. Therefore, I have to abide with that Article 125 of the So revised penal inaamin code. mo warrantless arresto. Kasi yung Article 125 ng RPC does not apply kung may warrant. So inaamin mo walang warrant. Na, At the many stages, ma'am, all the many other, Hindi, among make other up your laws. mind, General Torre. Warrantless arrest ba to o may warrant? Kasi ang liwanag naman ng Article 125 eh, ng revised penal I do code. believe that I have a Patay tayo. warrant at this time. I just don't want to be... Hindi walang reglementary period. Mamili ka. Kapag warrantless arrest, edi may period. Kapag may warrant, walang period. Just the same, ma'am, I have to deliver Hindi him to the pareho judicial yun, proper kapatid. authority. hindi yun pareho. Hindi ka. Tore. Huwag mo pilitin yung hindi pareho. Hindi yun pareho, Tore. Wala, nanlumo na. Kasi alam niya eh. Diba? If only nakinig ka kay Tatay Digong, hindi ka sana nandyan ngayon. Hindi ka sana mahihirapan yan sagutin. Hindi ka kasi nakikinig eh. Binigyan ka na ng option ni Tatay Digong. Ganito yung gagawin. Wala pa akong underwear. Wala pa akong ano. What's your point na nagmamadali ka? Diba? Hindi magkapareho yun. The reglementary period only comes into play when there's a warrantless arrest in accordance with Article 125 of the revised penal code. Di po ba? At saka may kinalaman yun sa delivery of the accused and arrested. Di po ba? And I'm being cautioned by the DOJ, ma'am, that it may be sub judice already to discuss that Wala because na. Kasi wala na kayong masagot. Eh, di, ganyan na lang ang sasabihin mo. of the habeas corpus pending in the Supreme Court, ma'am. Pati ba naman ng revised penal code, naging executive session? Correct. Pambihirang buhay ito. Okay. Diba? O, pahiya si Tony doon. Senator Cayetano? Okay, so yun na. Talagang nakita mo na walang lusot si Tory. Ano bang point ko dito? Si Tory po, alam po ni former President Duterte na sobrang mali po yung ginawa ni Tory sa pag-aresto niya kay Tatay Digong. He has given, Tatay Digong has given him all the lectures na ganito po, ganito, ganyan, ganyan. Ayaw maniniwala eh. Sabi ko sa inyo, wag mong i-small time yung utak ni Tatay Digong. Very brilliant yan sa batas. Pinabaliwala mo eh. Oh, ano ngayon, Tore? Di ba? So, yun po ha. Mag-comment, mag-react po kayo sa ating pinag-usapan. At
usap-usap tayo sa inyong mga argumento sa comment section, okay? So guys, thank you very much for watching. Like and share this video para kakalat ito sa mga bangag na natutulog para magising-gising naman, at subscribe sa Donmar TV para updated kayo lagi sa ating mga balita, okay? And meron tayong pangalawang channel, Donmar TV Balitang Totoo. Subscribe rin kayo doon kasi meron tayong mga uploads doon na hindi po natin ina-upload sa main channel natin. Okay? So guys, thank you sa mga nagpakulay. Thank you sa aking mga moderators. Thank you sa aking mga audience. See you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.